Ito Ace. Yan, Ace 32 inches lang ito. Ang problema niya na ganyan yung display niya. May guwit-guwit, ano? Parang kulang sa clock signal. Yan. 32 inches lang ito. Ace ang tatak. Ito yung model number niya. 32808. Ito naman yung kanyang mainboard. At ganito ang top board na gamit niya. So, problema niya ay parang kulang sa clock signal. Hindi naman siya nagdo-double image or nagpi-flicker. Ang problema, vertical lines lang. So, gagawin natin dyan. Check natin yung supply ng CKB niya. Titingnan natin kung normal yung supply. Pati yung DC to DC natin, ano? Check din natin kung normal yung supply niya. Okay. So, dito, makikita natin dito yung LC1, LC2. Ito, ST natin ay negative 10. Okay yan. Itong LC1 natin, negative 10, positive 26. Okay din yan. Itong LC2 natin, negative 10, positive 26. Okay din. Itong clock signal natin, ang nasusukat lang natin dito ay 1.7. Yan. So, parang negative yung 1.7 para sa clock signal nito. Okay. Yun, 1.7. Negative pa eh. Negative 1.7. So, negative na talaga ang display nito. Ito naman yung board niya. Hindi naman nagkaroon ng umido. Yan, malinis naman yung board. Pero magtataka ka ang baba ng clock signal niya. Hindi normal yung clock signal niya. Okay, so actual na lang tayo, magka-cutting tayo. Pwede dito yung cutting method, pwede din dito sa kabila. So, titingnan natin kung magno-normal yung display niyan or yung clock signal natin pag nagbawas tayo ng clock, ano. So, try natin dito maghang ng clock signal. Titingnan natin kung magbago yung CKB niya or dito. Okay. So, ganun ang gagawin natin. So, hanapin muna natin banda dito yung clock signal natin. Pati dito, hanapin din natin dito. Okay, nagtataka ako. Ba't nakaangat yung... Nung nilinis ko kasi ito, hindi ko kaagad napansin yung kanyang source scope na nakaangat pala yung source scope nito. Ito, tingnan natin, Oh, di ba, nakaangat. Ibig sabihin ay may nag-trip dito. So, pinag-tripan nilang i-remove yung isang side, ano? Ayan, Makabahala ka sa grita mo. Okay, so tuloy tayo. Ito, natuklap na nila, no? Naangat na nila ito. So, pag ganitong naangat na, medyo mahirap na ito i-repair. Pero try pa rin natin i-banding ito mamaya. Titingnan natin kung may banding natin to ng manual, ano. Kasi nagkaroon ng tuklap. Ngayon, dahil naangat na nila tong isang side na ito. Ayan. Ayos ang tumira nito, Dito na lang tayo mag-cut. Kakat natin yung clock signal nito. Titingnan natin kung magno-normal yung clock signal natin kasi dapat magiging positive yung supply nito, hindi dapat negative yan. So try natin i-cut dito yung clock signal. So ginawa natin dito ay tinry natin ibalik muna tong kinalas nya. So nag-manual banding tayo dito sa area na ito. Mula dito hanggang rito ay manual banding natin yan. Tapos ginawa natin, kinat natin yung portion na ito, yung LC1, LC2 natin, tapos yung 8 clock signal natin, pinutol din natin yan. Tapos naglagay tayo ng jumper para sa ground. Ayan, so naka-jumper na yan sa ground yung ating clock signal dyan na 8. Hindi kasama yung LC1, LC2. Tapos ito ay pinalik natin. So, nagkamali lang yung gumawa nitong una dahil dito siya nagpitas, ano. Pero kung dito siguro siya nagpitas, siguro nagnormal din ito. Kasi itong side na to ang buo,
itong side na to ang sira. So check ngayon natin yung supply, kung ilan yung supply ng clock signal natin. Kung talagang negative 1.7 pa talaga siya, no? So ito, check natin tong LC1, LC2 natin. Itong LC1 natin ay 26, negative 10. Okay, no? Okay yan. Itong LC2 natin, ganun din, 26, negative 10. Pero itong HC1 natin, nagtataka talaga ako dito, negative 1.6 talaga siya. Negative 1.6. Lahat yan. Okay, hindi ko lang na-monitor talaga yung dating ginawa kong ganito, kung ganito din yung clock signal niya, kasi ginawa natin doon ay actual cutting tayo, no? Hindi tayo nagsukat ng supply niya, pero nasukat ko talaga siya dito. 1.6 or 1.7 ang nasusukat natin, negative 1.6, 1.7. So yan talaga yung supply niya. Akala ko kanina sira yung clock signal natin kasi ang baba, negative. Pero nagtaka ako dahil nung na-execute ko yung ganitong gawa, binalik ko ito, tapos nag-cut ako rito, ay makikita mo yung display niya nag-normal, no? O, diba? Normal na yung display niya. Ito, wala ding hairlines. Kanina yan, medyo may hairlines yan kanina. Kaya nilagay ko ng jumper yung clock signal niya para sa ground. Tinap ko sa ground. Kasi pag walang ganyan, magaspang yung screen sa gilid. May guhit-guhit siya. May hairline siya. Pero ngayon, malinis na siya. Yan, okay na yung unit. So, ito lang ang buo. Ito naman yung sira. Buti nakuha pa natin, medyo maselan lang yung ganito, yung manual banding. Pag hindi mo kasi gamay yung manual banding, medyo mahirap siya gawin. So ginawa ko rito kung paano ko siya nalagyan ng lid yung source scope natin. Bali, binaluktot ko lang yung source scope. Naghiwa ako rito, iniwa ko yan para mabaluktot ko yung source scope, tapos malagyan ko siya ng lid. Saka yung pinaka board natin, nilagyan ko rin ng lid. Saka ko siya ngayon dinikit. Kasi pag walang lid itong source scope natin, yung circuit niya, mahirap talaga siya idikit. Yan. Makikita mo yung bali na source scope niya. Yan. Binaluktot natin yan kasi para lang magkaroon siya ng dikit. Okay. So yan, naibalik natin yan. Tapos ito pala talaga ang sira sa side niya. Okay. So yung clock signal na nasukat natin, negative 1.6, negative 1.7. Pag nakasukat na lang ulit tayo or naka-repair ulit tayo ng ganitong top board, check ulit natin yung clock signal. Kasi medyo nalito ako dito sa clock signal niya. Ang baba masyado, no? Okay. So try na lang natin to, lagyan natin ng palabas. Tapos, yan, naglogo na pala siya, no? Naglabas na siya ng display. Yan, no? Okay na. May medyo mancha lang doon sa taas. Siguro nabasa yung pinaka diffuser niya, no? Saka okay na siya. Normal na yung display nito. Okay, so yan na. Ace. Yan na yung display niya. Okay na. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.